Madaling araw noong Webes, August 13, nang bumigay ang curtain net sa kahabaan ng Governor Bado Dangwa National Road sa Tublay, Benguet. Dulot ito ng mga bumagsak na lupa't bato. 2 araw matapos ang insidente, ganito na ang itsura ng kalsada. Nakaharang pa rin ang malaking bulto ng lupa. Sarado sa mga motorista, hindi pa rin madaanan. May alternatibo namang ruta, ang Suyok Sayatan Pozos Provincial Road. Ang problema, one-way lang ito. Hile-hilerang mga sasakyan tuloy ang naghihintay sa kabilang panig ng kalsada. Kabilang na sila Kuya Dick na pabalik na ng Kibungan, Benguet. Ay, wala naman, basta't maghintay lang para dahil naman sa kapakanan ng mga bumibiyahe, dahil hindi basta-basta kaakyat doon. Kailangang hintayin muna yung pababa, tapos yung paakyat naman sila na naman ang susunod. Pero dun pa kayo sa pinakadulo, ma'am. Napahaba rin tuloy ang biyahe nila Ate Merla na sa kabilang barangay lang ang bahay. Ihahanda pa naman sana yung mga pinamiling gamit mula sa Baguio City para sa misa bukas. Dati-rati pag may nagsasaradong kalsada, madaling nasusolusyonan. Ngayon lang talaga grabe yung landslide. Pasensya. Tsaka pasensya talaga. Kanina, nang aming bisitahin ang lugar, naabutan namin ng mga tauhan mula sa DPWH Benguet 2nd District Engineering Office. Doon, iba't ibang heavy equipment ang pinapagana para hakutin mula sa loob ng gumuhong curtain net ang mga lupa. Nilinaw naman ng ahensya na curtain net at hindi rock netting project ang bumigay. Magkaiba po yung rock netting sa curtain net. Na yung rock netting po kasi ang ginamit na system is active protection system. Passive naman po ito. So ano ang passive protection system? Ito naman po is ang purpose niya is to hold debris. Gaya niya na makita niyo po, nag-hold siya ng maraming debris from the mountains na bumabagsak po dito sa kalsada. Sa dokumentong ibinigay sa amin ng tanggapan, lumalabas ng curtain net, isa palang proyekto na ginawa noong taong 2018. Pinondohan ito ng higit sa 66.8 million pesos at pilot project ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Natapos ito taong 2019. So it is implemented by DPWH Car Regional Office. So 2018 project po ito with the supervision ng mga JICA. Sa paniniwala po namin na serve niya po yung purpose na kung makita nyo naman po, na-hold niya yung debris na nanggaling sa mountain. Siyempre mapapansin natin 2 weeks na tuloy-tuloy yung pagulan. And ito po evident naman na na-hold niya yung debris. Puspusan na ang sinasagawang clearing operation sa kahabaan ng Bado Dangwa dito sa may Tublay, Benguet. 4 kasing mga bayan ang apektado simula ng isara ang kalsada dahil sa nangyaring pagguho. Ang problema, nagiging hamon ang pabugso-bugsong ulan sa bayan. Napapahinto tuloy ang operasyon ng 2 kontraktor sa lugar. Nakaantabay naman ang LGU sa development ng clearing operation. Kaya nga kailangan i-fast track ito para ma-open. Ang target nga ay hanggang Sunday afternoon. Itong Sunday. Oo, kaya i-overtime nila. Sana maki-cooperate yung weather natin para hanggang kahit gabi pwede silang magtrabaho. Samantala, nagpapatuloy naman ang clearing operation sa mga naitalang pagguho ng lupa sa iba't ibang bahagi ng Benguet. Sa kuwang larawan nito, kita kung paano tulong-tulong na inaalis ang bulto ng lupa na humambalang sa kahabaan ng Pinanchay section ng Jose Mencio Provincial Road sa Barangay Poblacion, Atok, Benguet. Nananatili pa rin namang sarado ang Cannon Road para sa mga nais sumakyat ng Baguio. Tiniyak naman ng Department of Public Works and Highways Cordillera ang patuloy na trabaho upang maisaayos at gawing ligtas sa mga kalsada para sa mga motorista. Jose Robert Inventor, RNG News.